Okay, so, since may problema kasi tayo mga lods, kaya nakikita niyo si Paulul dito. Now, yung pagre-reactan natin kasi ay na-take down. Ito, medyo huli ako kasi sobrang busy ko recently. So, hindi ako nakakapag-upload masyado. Actually, kahapon lang naman di ako nag-upload eh. Pero, ito yung re-reactan natin dapat. So, na-take down siya. I-explain ko sa inyo kung bakit siya na-take down. Pero, for the sake of context, magre-react tayo kay Paulul kasi maganda na yung ginawa ni Paulul. Ganda pa ng merch niya na binlearn niya yung mga tao. Dadahan-dahanin natin lahat-lahat. Okay? Pakinggan natin. Good, ha? If you are not interested, I'll just give your slot to other. So someone else who wanna be in Yan yung ating pagre-reactan. Pero nakita nyo, binlearn niya na. That's good. Tuloy lang natin. better situation. Just be honest. What happens, scammer? Because I'm Ganun not tono doing na this eh. for myself. Ayun na nga. Ang lakas ng accent naman talaga. Yung Filipino accent. Kailangan tayo. Lala Boogie Migalado. Sinara niya yung call. Smack that. I love the flow. Ano niya, pinos niya eh. Kasi kung nag-call center kayo, may pause button doon. Tapos pwede kayong, hindi kayo maririnig ng other side. Pero yung hacker kasi, hinak niya lahat. Webcam, CCTV. Diba? Ang galing nitong hacker na to. Actually, very good siya. Tuloy natin. Smack that! Icon. Isama! You so! Magsaskama ko! Saskama ko! So, ang India, kung meron sila na why did you redeem it? Why did you redeem it? Tayo naman meron smack that all on the floor. Ano man lang nasa Pilipinas. Ba't ka pa naging scammer kung pwede ka naman maging singer? So, ito, real Well, mas malaki kitaan sa mga scam. time na isa pa nila ini-scam. Ba't kinakausap isa pang scammer to? Sinacharge agad nila yung biktima ng card. At Ang masakit dyan, malamang nasa kanila na yung card. For some reason, nakuha na nila yan. nakakatakot pa dito. Meron na agad sila notepad nung lahat ng info mo. Ibig sabihin, ano yun, paano kaya nakuha yun? Ano na siguro sa ibang website, no? Na-fish na siguro. Ang sakit niyan, tol. Especially if you're a credit card owner. Kaya ako galit talaga ako sa mga scammer ng credit card eh. Kasi hard-earned money mo yan eh. Tapos, you will be charged by the banks. Fuck. Anyway, tuloy natin. So alam mo, matagal ito bago nila nakuha, bago nila nilagay yung impormasyon mo sa plato para kuhanan ka ng pera. Meron na agad sila eh. Nakikita mo dyan, Kasi ang technique kasi ng mga scammer dito from my research, kailangan valid transaction siya para hindi siya masilip ng bangko. Pero I guess etong expose nung hacker na to would give them an option para sabihin hindi namin yan babayaran kasi we were scammed. So kawawa naman tong mga I think Nigerian tong mga tao na to, no? Dati si Nigerian prince yung nang i-scam, ngayon mga Nigerian literal ini-scam ng mga Pilipino, di ba? Mga gago. Ito natin. Oh, I know that you've been struggling right now. Do you want to be like that forever? Okay, so maraming salamat kay Paulul. Now, let's go back first kung ano yung nangyari dito. Patch siya na takedown. Ang problema kasi dun sa hacker, lahat in-expose niya. Lahat mukha nung mga empleyado, mukha nung visor, yung CCTV, yung microphone, lahat. Okay? Kasi nga, kind of deserved naman talaga kasi mga manloloko eh. Kaso nga lang talaga sa Pilipinas, well, in any country na may democracy, meron tayong due process na tinatawag. Okay? Dito sa due process na yan, hindi mo pwedeng ilagay yung batas sa sarili mong kamay. What should the hackers have done is to first cooperate with PNP. Tapos yung PNP yung dadali. Okay? So, ito lang talaga yung nakita kong mali ng mga hackers. Kaya sila ginigi ng YouTube. Kasi nga, nag-file ng complaint yung mga well, Pogo. In my opinion, Pogo yan, okay? And mamaya papanggin natin yung may guest speaker na naman tayo dito eh. Yun, so ang ginawa nila, nag-file sila ng case doon sa YouTube, tapos nag-file sila ng case sa labas sa mga lawyers nila. Tapos nung pag-file nila ng case, sinend nila kay YouTube, oy, yung mga tao namin nakalabas yung mukha dyan. Kasi nga may due process pa rin yan. May presumption tayo ng innocent. Everyone is innocent until proven guilty. Gets? Yun yung nangyari dito. Mga kamatis, mga kaibigan. And it's very painful to see na maganda yung intention ng tao, ng hacker. But the thing is, we cannot really put the law into our own hands. Kung may nakukupalang kayong tao, might as well ilagay nyo sa proseso kahit gaano pa kagago yung tao na yun.
Diba? Kung ginagago kayo, huwag kayong makipaggaguhan. Kasi pagka ending niyan, yung nanggagago, yung laging, kung nanggago ka din, baka mabalikan ka. So, ayan, nabalikan nga yung, yung hacker. Unfortunately, sana mabalik. Ako, pagdadasal ko na sana ibalik. Kasi may blur feature naman kasi sa, sa YouTube. So, gawin niya na lang yung ginawa ni Paulul na mahusay talaga tong si Paulul na na i-blur yung mukha ng mga involved kasi nga at least may semblance ng hindi mo ako pwedeng i-demanda kasi naka-blur yung mukha mo, hindi ka kita talaga. So very good dyan si Paulul. So a little tips and tricks lang pagka gumagawa kayo ng mga video na ganito. Now, let's go here kay Ma'am Risa Ontiveros, yung ating second guest speaker, dahil again, this is a fundamental problem na ngayon, yung Pogo, yung mga scam hubs na yan. Nagiging isa tayo sa central hub ng scaman dito sa Asia because of the lackluster. Kita mo, kung wala pa yung mga hacker na yun, malalaman ba natin na may isa pa? Sinabi na nga ni Marcos nung last year na wala na dapat yan. By December, meron, nag-i-smack that pa. Smack that all on the floor, di ba? Tuloy natin. Nire-recruit under false pretenses at new human traffic yung mga kababayan natin. Shoutouts kay Harry Roque. Babalik na. Kasi nga, ang isang Pogo Hub kasi, meron mga operations yan. Yung isa dyan, yung human trafficking. Allegedly. Kaya nga, pinapauwi na si Harry Roque. Umuwi ka na, Harry. O, tuloy natin. Patuloy pa rin nangangailangan ng rescue. Yung mga Pogo Hubs at Scam Hubs dito sa Pilipinas, ayan, ang titigas pa rin ng ulo, di ba? Di ba? Sakto. Saktong-sakto. Meron. Ayan, kung walang, buti na lang nandito yung ni Paulul, meron tayong reference, di ba? So that's the reason why we need more laws dito. Kailangan pa ng pangil kasi nga wala nang natatakot kasi gumawa ng kataruntaduhan eh. Not saying mag-EJK kayo kasi yung ginawa ni Sir, yung hacker, medyo may pagka-EJK yun in the sense na hindi siya dumaan dun sa proseso. Pero again, may magandang balita naman tayo. Relax lang. Relax. So, pagpatuloy na natin. So, ibig sabihin, we have to do more. Yes, in terms of policy making, but we have to do even more in terms of law enforcement. At hindi na puputol yung links nun, probable or established, sa espionage, sa foreign malign. Okay, naalala nyo ba doon sa video, meron bang Chinese doon? Well, ayoko nang i-dive deep yun kasi masyado nang malalim. So, ano ba yung operation usually ng mga Pogo, mga kamats, mga kaibigan? Balik tayo dito. For your visual aids, kismack that tayo para mas maganda yung kwentuhan. Yan. So, ang usually kasi ang operation ng mga Pogo is totally smack that on the floor. Usually online casino. Number 1 yan. Online unregistered casino, 'di ba? Number 2, teka lang, lagay natin si Paulul pa. Yan. So, isa pang ng casino is yung mga love scams. Yan, 'di ba, yung mga kasi meron akong isang friend na dati nasubukan yung ganung line of work. Wala na siya doon. Pero ang sabi niya, akala niya nung una parang dating lang, 'di ba? Kasi merong mga ganyan yung meet 1,000 person, meet 100 women in your area. Yung mga ganon yung trabaho niya. So, ang gagawin daw nila doon is magso-social engineering sila, papalitan nila, gagawa sila ng Facebook or ng IG, tapos gagawa sila ng believable account, tapos lolokohin nila yung taong nasa kabila, tapos papasalihin nila sa website, hingin nila yung credit cards, just like what's happening dito. Yan, number 2 yun. Number 3, yung mga investment. Under the investment scams, yung dito nga, yung AI, kasi ang buzzword ngayon, AI na may algorithm na mamagic mo, ching, tas kikita ka na. Of course, that's false. That's bullshit. Number 2 naman is yung cryptocurrency. Alam naman natin yan. I mean, if you're just, hodling, siguro pwede pa Pero eto kasing mga to, gusto nila bumili ka ng mga shitcoin na tinatawag, tapos anong mangyayari? Patay ka. And then, under investment din, stocks. Kasi meron dyan nag-o-offer ng mga stock na
na scams, 'di ba? And then under investment again, yung forex, foreign exchange, 'di ba? So all of these are these are very complicated types of investment. Kung ako yung tatanungin mo, hindi mo siya matututunan ng isang araw. Although kung siguro kung matyaga ka, pwede, but ang usual victims nila is either number one, desperate para makakuha ng kasama, yun nga, or gusto magsugal, or yung mga gusto ng quick money, di ba? So yun yung nangyayari, kaya laganap pa rin to. And tinitake advantage to nung mga nakita natin doon sa Pogo Hub na yon. Smack that on the floor. Pero sabi ko nga sa inyo, kung may bad news, may good news naman tayo, mga kamatis, mga kaibigan. And I would like to applaud the people na talaga kung yung ano lang talaga proseso nito eh. Pero sana lang makita ni YouTube that they were actually doing us a favor. Etong bansa na to ay binigyan nila ng pabor kasi pinakita nila na may problema pa talaga. Kasi mga kamads, mga kaibigan, the good news is nasarado na yung Pogo Hub, 'di ba? Palakpakan tayo. Wala na akong soundboard kasi nga talo na si Bong Revilla. O tuloy. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nag-viral na love scam hub umano sa Cebu City na in-expose ng isang content creator. Very good. Nakatutok si Mariz Umali. At least proactive sila, mga kamatis, mga kaibigan. Panoorin nyo na lang sa Channel 7 kasi gusto ko lang sa inyong ihatid yung balita na may nangyari naman. May nangyayari na, sabi nga ni General Luna, di ba? At least may nangyari, at least may pinuntahan yung sakripisyo nila. Although na GG yung channel nila because of technicalities, still mga kamatis, mga kaibigan, it's still a commendable effort because napagalaw niya yung police, napagalaw niya yung baso ng mga pulis ni Marcos, di ba? Eh well, that's really the reality of things. We have to follow the set of rules na ilinagay ng batas natin dito sa ating bansa. Sabi ng batas natin, everyone is presumed innocent until proven guilty. So, yun yung ginamit nila para ipa-take down yung channel na yun. Pero at least, yung mga pulis natin gumalaw. Anyway, maraming salamat sa mga guest speaker natin from Paulul to Miss Risa Ontiveros and the PNP, of course, GMA7 as well. Yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lods.